Nagprotesta ang mga miyembro ng Partido Lakas ng Masa o PLM sa harap ng tanggapan ng COMELEC para tutulan ng mga bogus na party list o BOPAL. Katulad ng mga tinaguri ang EPAL, trapo rin daw ang mga BOPAL. Ayon sa panuntunang binuo ng PLM, bogus uwad ang isang party list kung ang mga nominee nito ay hindi galing sa kinakatawan nilang sektor. Palatandaan din daw ng pagiging BOPAL ang pagkakaroon ng magkakamag-anak na nominees, lalo na kung galing ang mga ito sa mayayamang angkan. Umaabot sa 60 party list ang sinasala ng COMELEC kada araw. Sa Oktubre, inaasahang ilalabas ang pinal na listahan ng mga party list group na makakalahok sa darating na eleksyon. Pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagbubukas ng North Rizal Water System Project ng Manila Water. Inaasahang maseserbisyohan ito ang may 1 milyong residente ng Rodriguez at San Mateo sa Rizal, pati na ang ilang bahagi ng Marikina. Nilinaw naman ng Manila Water na hindi ang 4 na bilyong pisong proyektong ito ang dahilan kung bakit magtataas ang singil nila sa tubig. Bagamat inutang lang din ang pondo ng proyekto, hindi pa raw mararamdaman ng mga customer ang pagbabayad nito sa susunod na 10 taon. Maagang ipinagdiwang ng Malabon Zoo ang World Animal Day. October 4 pa ang opisyal na selebrasyon nito. Pero kanina, espesyal na agahan ang handog ng pamunuan ng zoo sa mga alagang hayop. Kabilang ang mga grizzly bear, Bengal tigers, crocodile at Himalayan black bear. Lahat ng mga ito may ituturing ng endangered species. Panawagan naman ng pamunuan ng zoo sa publiko, reduce, reuse, recycle. Ito lang daw ang magagawa natin para mailigtas sa mga hayop na pinagkukunan din ng ating mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at materyales sa paggawa ng damit at tirahan. Maria Bulaklak, Ausente, GMA News.